Kanina nag-attend ako ng hearing sa Games and Amusement tungkol sa online gambling. Of course, lahat ng mga senador nagbigay ng kanya-kanyang opinion, pero halos lahat talagang total ban. Same with me. Meron nagsabing regulation, of course, and we respect that. Tinanong ko lang yung PAGCOR bago ko umalis. Sabi ko sa kanila, if we will totally stop online gambling, will the Philippine economy be on the standstill? Ibig sabihin, yung ekonomiya natin ay, kumbaga, hindi na tatakbo. It will come to a standstill. Sagot is no. Sabi ko naman, kapag ni-stop natin yung online gambling, yung mga agency ng gobyerno na nakakatanggap ng budget mula sa PAGCOR from the taxes paid by the online gambling operators, will they cease to operate or stop kung pinestop natin online gambling? The answer is no. Ayun na. Ang pinagmamalaki ng PAGCOR na 135 billion na-generate na revenue ng gobyerno from taxes paid by online gambling operators. 135 billion. Bariya yan. Ilan ba ang nire-remit ng mga OFWs natin a year? Last year lang, $38.3 billion. Again, 135 billion pesos sa online gambling. Ating mga OFW remittance last year, $38.3 billion. I-times mo sa 58 yan, 2 trillion pesos. At itong mga OFWs natin, marami sa kanila ayaw sa online gambling dahil napupunta lang yung kanilang mga remittances sa kanilang mga kamag-anak, mga asawa, etc. Napupunta sa online gambling. Nagsasalita na nga itong mga OFWs natin. O isa pa, 350 billion yung sa anomalya sa flood control. O, edi yung anomalya dyan sa flood control, sibakin mo itong flood control, ibuhos mo doon sa mga ahensya na nakikinabang sa online gambling dahil sa taxes na binabayaran sa PAGCOR, 350 billion. Yung sa flood control na nasayang, 135 o yung pera na punta dyan. E di ibuhos doon sa tapatan niya 135 billion na kinikita ng PAGCOR mula sa online gambling. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sabi ko kanina sa hearing, ako po ay pro-labor from the get-go. Sinimulan ko itong programa Wanted sa radyo 25 years ago. Pro-labor po talaga ako. Gusto ko may trabaho ang lahat ng Pilipino. Walang naapi pagdating sa trabaho. 32,000 daw ang mawalan trabaho pag sinara yung online gambling. Nandiyan naman yung DOLE. E di mag-create ng mga job fairs ang DOLE. Andiyan yung BPO natin. E di transfer sa BPO. Andiyan yung tourism industry natin. Palawakin yung para magkaroon ng maraming trabaho. Marami tayong pwedeng paglagyan ng trabaho nila kung gustuin natin yung mga mawawala ng trabaho sa online gambling. Well, it's still up to the President kung papayag ba siya o hindi. Wala tayong magawa. Kahit na magpasa tayo ng bill against total ban on online gambling, kung ayaw ni Presidente, ibibito niya. Wala tayong magagawa. Again, it's up to the President. Kaya lastly, ang advice ko na lamang sa PAGCOR at sa lahat ng mga otoridad natin, o sige, naglabas kayo ng mga data tungkol doon sa magkano kinikita at magkano pinapakinabangan ng gobyerno, magkano pinapakinabangan ng ahensya ng ating gobyerno dahil sa taxes na binabayad sa online gambling. Dapat magbigay din kayo ng mga data yung ano ang naging kapalit, yung social ills, yung social effects. Timbangin nyo rin. Tapos sabihin nyo kay Presidente yan. Timbang. Ito yung kinikita natin. Pero sa kabila niya, yung kinikita natin, ito naman yung nangyayari sa ating mga mamamayan. Ito nangyayari sa mga pamilya, etc. Submit nyo kay Presidente so that the President can make a sound decision. Yun lang yun.